Matagumpay na naidaos ng Government Watch at Center for Youth Advocacy and Networking ang isang youth-led education reform regional conference sa ilalim ng proyekto nitong Multiply Ed Philippines. Katuwang ang sanib pwersang lakas ng Ministry of Basic Higher and Technical Education at Ministry of Interior and Local Government. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Sa pangunguna ng Multiply Ed Philippines na parehong proyekto ng Government Watch at Center for Youth Advocacy and Networking, naging makabuluhan at matagumpay ang ginanap na Youth-led Education Reform Regional Conference noong Biyernes, April 17, 2026 sa Alnor Hotel and Convention Center. Dinaluhan ng humigit kumulang 80 na kalahok ang naturang aktibidad na pawang mga pangunahing sektor sa edukasyon, kabilang ang mga kinatawan ng pamahalaan, civil society organizations, development partners at mga lider ng paaralan mula sa UP, Cotabato at Marawi upang talakayin ang mahalagang usapin sa sektor ng edukasyon. Ibinahagi naman ni GWatch Mindanao Coordinator Isnihaya Binumbaran ang layunin at gampanin ng proyekto hindi lamang sa BARM region kundi maging sa buong bansa. Yung aim talaga namin with this is to institutionalize the TPA mechanism of education governance. Especially dapat inclusive siya, transparent siya, at saka accountable siya dun sa mga stakeholders na like PTA, students, mga teachers, principals. So, yun talaga yung aim nun, to institutionalize that governance type or mechanism. Kabilang sa mga pangunahing agenda ng conference ang pagbabahagi ng mga resulta at update mula sa mga monitoring initiatives, pagpapalitan ng mga hakbang na isinagawa ng mga ahensya kaugnay ng mga natukoy na kakulangan at pagpapatibay ng koordinasyon sa pagitan ng mga stakeholders sa rehiyon. Mahalagang bahagi ng programa ang parte kung saan nabigyan ng pagkakataon ng mga duty bearers o mga kinatawan mula sa mga concerned ministries katulad ng MBHT at MILG na makapaglahad ng mga posibleng interbensyon at kasagutan sa negatibong bahagi ng resulta ng isinagawang project monitoring. Sa panayam naman kay Multiply Ed Philippines Project Officer for Organizing Mark Alcazar, binigyang diin ito ang mahalagang ambag ng proyekto sa BARMM. Well, dito sa proyekto ng Multiply Ed, binibigyan natin ng kapasidad yung mga mag-aaral ng Bangsamoro, no? Na ma-capacitate sila, ma-empower sila, na makita nila yung kahalagahan na pwede pala silang makilahok sa paggogobyerno. No? Hindi lang sila basta kabataan, hindi lang sila basta bahagi ng community, kundi meron silang importanteng gampanin, no, sa ating komunidad, na hindi lang sila basta nag-aaral. Pwede pala sila makaambag sa governance, pwede pala sila makilahok upang mas mapabuti pa yung service delivery ng ating pamahalaan. And I think ito yung parang sustainability plan ng proyekto. Kung matapos man ito, at least na-empower natin yung mga kabataan sa Bangsamoro region na kaya nilang mag-engage sa pamahalaan, alam nilang i-assert yung kanilang mga pangangailangan at kanilang mga karapatan. Hindi lang sa edukasyon, kundi sa pangkabuohang kanilang pag-engage sa ating komunidad. Tampok din sa isinagawang conference ang planning workshop para sa mga kalahok kung saan nagsilbi itong plataforma sa mas malalim na talakayan hinggil sa transparency, accountability at multi-sectoral collaboration upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Carmina Camid, BIO News.